Hello guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa itong cover ng ice box. Pinaglalagyan nila yan ng mga drinks nila pagka get together sila. Minsan nasa garden sila, dyan nila nilalagay yung mga soft drinks or yung mga drinks na nasa Tetra Pak, mga juice, para palagi siyang malamig. Nilalagyan nila yan ng yelo, yung crush na ice. Kaya ice box yan. Ano yan styrofoam. Siyempre para katerno yan nung mga cover nila doon. Yan yung styro nung wala pa siyang cover. Gawin natin, i-pattern lang yung pinakambilog, yung sukat ng ilalim ng ice cover. And syempre, gupitin natin with allowance. Huwag dun sa pinakang guhit nyo gugupitin. Maglagay kayo ng sewing allowance. At least mga 1/2 inch or 3/4. Depende sa gusto nyong sukat ng sewing allowance nyo. And then, yung pinakang takip naman ang ipapattern natin para kuhang-kuha natin yung bilog niya at yung size. Huwag nyo isasagad yung sukat niyang takip dahil kailangan may allowance siya para sa yung naka-fold at saka yung lalagyan ng garter. May garter siya para kumapit. Mga 2 inches or 3 inches pwede nang i-allowance nyo. Pagka nakuha nyo na yung pinakang circle, mag-add lang kayo ng allowance pa para sa kapal ng takip at saka yung ipo-fold para sa elastic. And then, ayan, guhitan nyo na yung kung ilang inches yung idadagdag nyo. Siyempre, gupitin na natin. And then, kukunin nyo naman yung pinakang circle, yung sukat at saka yung haba, yung pinakang width at length. Para sa side natin. Maglalagay din kayo ng para sa sewing allowance para sa ikakapit sa base doon sa ilalim at saka para sa kakabitan ng elastic o garter. Yan. Sa paggugupit, tandaan, maglalagay lagi ng sewing allowance para hindi ka kakapusin sa sukat. Madali nang mag-recut. And then, syempre, yung garter natin. Ako, dinoble ko yung garter nang nilagay ko dun sa isa kong ginawa. Kasi yung una kong ginawa, single lang ang nilagay kong garter. Hindi siya masyadong makapit dahil siguro hindi naman masyadong malakas yung stretch o baka kung matagal na yung garter, nagluloose siya. Kaya yung next na ginawa ko, kasi nakailan na akong gawa niyan, 4 na yata. Dinoble ko yung garter, maganda na yung kapit niya. Talagang mahigpit. Ang ginawa ko dyan, yung pinakang sukat ng bilog, tapos half lang, 3/4 bale yung ginawa kong sukat ng garter. Kung halimbawa, ang bilog niya ay 26, i-divide nyo yun sa 3/4. Yun na yung sukat ng elastic. And then, wala pa akong overlock nun, kaya dinoble fold ko lang yan. Sa pagkakabit ko ng elastic, ang ginawa ko yung tinatawag na one shot. Binuo ko muna yung elastic, tapos ayan, ganyan ko na siya tinahi. Pero kung mahihirapan kayo, gumamit ako ng yung para pang push. Kasi pag round, mahirap talaga tahiin. Pag mahihirapan kayo ng ganyang paraan ng pagtatahi ko dahil one shot ang ginawa ko,
pwede ngang gawin nyo muna, tahiin nyo lang siya ng wala pang elastic, bali ipo-fold nyo lang, na tansyahin nyo sa sukat ng elastic, yung lapad ng fold, and then magli-leave lang kayo ng para sa, siguro mga 1/2 inch or 1 inch, i-leave open nyo yon para dun nyo ipapasok naman yung elastic. Kasi syempre, pagka first timer, minsan hindi kaya yung ganyang one shot na tahi. Mas madali kung isusuot nyo lang yung elastic. Hindi kasi madali magtahi ng elastic na one shot, lalo't ganyan, paikot, round. Kailangan talaga alalay lang. Yan yung takip. Takip yung inuna kong tinahi. And then, ito naman yung pinakang ilalim niya, yung pinakang base. I-fold mo ng ganyan, bali 4 na knots yan. Para may marking tayo. Diyan naman i-match yung pinakang body niya. I-close mo na yan. Ang pagtabas ko pala niyan, hindi ko siya ini-straight, medyo ini-slant ko siya para medyo malaki yung pinakang para sa bibig niya. Ni-slant ko ng konti ang niyan, tabas. And then, i-knots nyo din ng pareho dun sa circle para yun yung ina-knots to knots nyo sa pagtahi. Yan. Ipag-match nyo lang yung knots, i-aspili nyo para mas madali nyo siyang mabubuo. Dahil hindi kayo mag-aalala na napasobra or napasikip. At least pag ganyang naka-knots to knots, dire-diretso ang tahin nyo. Nakikita mo siya na balance yung takbo ng tahi. Tsaka yung ikinakabit nyo, balance siya dahil may marking. Yan, tahiin nyo lang para mabuo na siya. Dire-diretso na yan. Kung halimbawa nagkakaroon ng counting pleated, okay lang yan. Kasi talagang ako nagpasobra dyan ng parang 1.5 inch. Dahil hindi naman maganda yung masyadong masikip sa pinakang body nung cover. Hindi ko sinakto talaga yung niyan. Sukat. Kaya mas maganda, i-knots to knots nyo talaga, yung sa marking, aspilin nyo lang, para matatansya nyo. Yan, and then next, yung na niya, elastic. Ganon din ang ginawa ko, one shot, kinuha ko din yung pinakang bilog nga, nung ikot niyan, pero, hindi mo sakto kung ano yung ikot, yun ang gugupitin mong elastic, hindi. Gawin nyo lang 1/2 or 3/4 ang haba. And then, ayan, one shot din ang ginawa kong tahi, pero sabi ko nga, mas madali, tahiin nyo lang muna yung tela, and then mag-leave open lang ng 1 inch, then dun nyo isusuot yung garter, para mas mabilis, mas madali para sa inyo. Ako kasi nasanay na ng ganyan, one shot. Ayan na, buo na siya. Ganyan lang yan, kasimple. Ganyan lang kadali. Sila kasi pag may pinapatahi sa akin, as in isang terno talaga. Lahat-lahat yon. Bibili sila ng maraming tela. Tapos, hanggat may natitirang tela,
Tatahiin ko yan kung sa anong bagay na ginagamit nila dun sa garden. Tapos isang set talaga siya.